Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, sama-sama po nating awitan at alayan ng papuri ang ating Panginoon. Sa mga nagmamahal sa Diyos, tayo po'y umawit. Hallelujah! nating sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Dahan-dahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitungod. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, ang ngalan mo
wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sabihin wala lang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko'y sa piling mo. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat.
pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo po'y patuloy na napagpapala ng gawaing ito. Kumusta po sa ating house church dyan sa Carson, California? Sa ating pastor dyan kay Brother Dante, sa kanyang mga anak, mga pamangkin at mga kasama sa loob ng bahay. Nawa kayo patuloy na pagpalain ng Diyos. At sa lahat ng mga nakikinig, sumusubaybay sa gawaing ito, sa iba't ibang panig ng mundo, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic is entitled World Economy versus God's Kingdom Economy. World Economy versus God's Kingdom Economy. Merong dalawang sistema ang nasa ating harapan pagdating sa ekonomiya o kabuhayan. Magkaiba ang dalawang ito at nasa sayo kung saang agos ka sasabay. Iba ang world economy kaysa God's kingdom economy. Pag-aralan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Lahat tayo dito ay nakakaranas ng realidad ng buhay, lalo na pagdating sa pera. Dito sa Pilipinas, pamilyar tayo sa isang cycle, ang kinsenas at katapusan. May pera ka kapag sahuran na, tapos unti-unting nauubos. Tapos aantayin mo ulit ang susunod. Pero bilang mga anak ng Diyos, may ibang sistema tayong pwedeng galawan. Ito ay ang araw-araw na probisyon ng Diyos. Noong nasa ilang ang mga Israelita, sila'y naglakbay patungo sa Promised Land. They were not employed. They were not working dahil sila'y naglalakbay. Yet, for 40 years, God supplied them with manna in the morning and quail in the evening. Araw-araw, nagpo-provide ang Diyos sa kanila sa loob ng 40 taon. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Una, ang world economy ay nakabase sa scarcity o kakulangan. Alam natin ito, pag malapit ng katapusan, nagtitipid na. Huwag muna na tayong kakain sa labas, huwag muna tayong bibili, wala pang sahod. Ang buhay ay nakaangkla, ang buhay ay nakaangkor sa petsa ng sweldo. Ngunit ang God's kingdom economy ay nakabase sa daily provision ng Diyos. Araw-araw na supply. Sabi ng Mateo 6:11, give us this day our daily bread. Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs. May araw-araw na provision ang Panginoon. Sa world economy, may pera ako kasi kinsenas ngayon, sahuran ngayon. Sa God's economy, may provision ako kasi si Lord ang nagbibigay araw-araw. Paniwalaan mo na hindi lang kinsenas at katapusan, kundi araw-araw pwedeng mag-provide ang Diyos. Halimbawa, minsan may mga biglaang gastusin, may na-hospital, kailangang magbayad ng tuition fee, may bills, may bayarin, hindi sapat ang sahod. Pero magtataka ka, biglang may dumarating na tulong, may biglang nagpadala, may biglang nagbukas ng oportunidad, may unexpected blessing. Hindi tayo nabubuhay from sweldo to sweldo, kundi nabubuhay tayo from grace to grace, from provision to provision of God. Ang world economy ay self-centered. Sabi ng 2 Timothy 3 verse 2, people will be lovers of themselves. They will become lovers of money. Self-centered.
Kaya sa world economy, ang mentalidad ng mga tao, unahin ko muna ang bills ko. Unahin ko muna ang sarili ko. Wala akong pakialam sa iba. Wala akong pakialam sa pangangailangan ng iba. Hindi ako magbibigay. Kulang pa nga sa akin ito. Akin lang ito. Pinagpaguran ko ito. Ito ay self-centered. Samantalang ang God's kingdom economy, ito ay God-centered. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Kahit may bills, kahit may mga bayarin, nagtatights pa rin, naghahandog pa rin sa Diyos, tumutulong pa rin sa ibang nangangailangan, nagbibigay kahit hindi sobra. Hindi ito logic ng mundo, pero logic ng pananampalataya. Ang world economy is driven by fear. In John 4 verse 18, there is no fear in love, sabi ng Bible. Ang world economy driven by fear, takot mawalan. Takot mawalan ng trabaho, takot sa pagtaas ng presyo, ng bigas, ng gasolina, takot sa paano na bukas. Ang God's economy ay driven by faith. Hebrew 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kahit hindi pa bayad lahat, may peace, panatag. Kahit tight ang budget, may tiwala. Kahit alanganin, alam mong may gagawin ang Diyos. Kahit nagtaas ang mga presyo ng mga bilihin, panatag ka pa rin. Dahil alam mong ang Panginoon ang source mo, ang Panginoon ang supplier mo. Ang world economy ay nakabase sa pagkuha. Taker mentality. In 1 John 2:17, the world and its desires pass away. Paano ako makakaangat? Paano ako kikita ng mas malaki? Paano ako makakalamang sa iba? Samantala, ang God's kingdom economy ay nakabase sa pagbibigay. Luke 6:38, give and it will be given to you. May isang nanay na kahit maliit ang kita, nagbibigay pa rin. Sa hindi inaasahan, may dumarating na blessing. Sa Diyos, ang giving ay hindi pagkawala. Ito ay pagtatanim. Giving is not spending. Giving is investing. May ani sa pagbibigay. May ani sa paghahandog. Iba ang God's kingdom economy. It operates on giving, generosity. Ang world economy, taker's mentality. Why we should operate in God's kingdom economy? Bakit dapat tayo mag-operate sa God's kingdom economy? Una, dahil ang Diyos ang totoong source. James 1:17, every good and perfect gift is from above. Hindi sweldo ang source. Instrument lang yun, yung sahod. Ang Diyos ang source. At madami siyang instruments na pwedeng gamitin. Hindi lang sahod. God has a million ways to bless His people. Pangalawa, dahil may security kahit walang sweldo. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. May seguridad tayo kahit walang sahod. May mga panahon na nadidelay ang sahod. May mga panahon na na-lay off, nawala ng trabaho. Pero bakit buhay ka pa rin? Dahil ang Diyos ang provider. Pangatlo, bakit dapat tayo mag-operate sa God's kingdom economy?
Dahil hindi nakabase sa kinsenas katapusan ang Diyos. Sabi ng Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Ang mundo naghihintay ng kinsenas katapusan, pero ang Diyos nagbibigay araw-araw. Pangapat, dahil ang world system ay unstable. 1 Corinthians 7:31, the world is passing away. Merong inflation, may krisis, may pandemya, may mga kalamidad. Pero ang Diyos, hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, magpakailanman. Tapat noon, tapat ngayon, at magiging tapat magpakailanman sa atin. Nagbabago ang sitwasyon, pero ang Diyos, hindi nagbabago sa kanyang commitment sa iyo. Why should we operate in God's kingdom economy? Panglima, dahil ang obedience, ang pagsunod, ang nagbubukas ng provision. In Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will be satisfied with the goods of the land. Yung iba, maliit ang sahod, pero blessed. Kahit maliit ang sweldo, pero pinagpapala, blessed. Yung iba, ang laki ng sahod, pero laging kulang, laging kapos. Anong pagkakaiba? Obedience, pagsunod. Iba kapag sumusunod ka, mapapansin mo magaan ang buhay. Pang-anim, dahil may kapayapaan, may peace sa God's economy. Sabi ng Philippians 4:7, the peace of God will guard your hearts. Kahit maraming bayarin, may kapayapaan ka pa rin. Kahit may mga nangyayaring hindi ayon sa ating gusto, pero panatag ka pa rin dahil alam mo, kasama mo ang Panginoong tapat na nagsusupply ng ating pangangailangan. Pampito, dahil tinatawag tayong magtiwala. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo hawak ang bukas, pero hawak ng Diyos. Magtiwala ka. Hindi ka pababayaan ng Panginoong tumawag at nagmamahal sa iyo. Bakit tayo dapat mag-operate on God's economy? Dahil ang generosity ay lifestyle ng kaharian. 2 Corinthians 9:7, for God loves a cheerful giver. Lifestyle ng kaharian, pagiging generous. Yung taong mapagbigay, even in little, ay hindi nawawalan. Sabi ng Biblia, ang mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikom na kamay. God's kingdom economy operates in generosity. It operates in giving, not in taking. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Dahil hindi ka mawawalan ng supply galing kay Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, malinaw ang mundo nakabase sa sweldo. Ang Diyos nakabase sa supply. In Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Hindi ka nabubuhay mula kinsenas hanggang katapusan. Nabubuhay ka mula sa kabutihan ng Diyos araw-araw. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi ka limitado sa sistema ng mundo. Turuan mo kami na hindi umasa sa sweldo, kundi sa iyo. Palitan mo po ang aming takot ng pananampalataya.
Ikaw ang aming provider araw-araw. You are our faithful supplier and our faithful provider araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!